June 2025. It's been exactly a year ago since my daughter transferred school. I've gotten used to being alone. Pero hindi nawala sa sarili ko ang laging masayahin dahil alam kong kasama kong Panginoon. Sabay nito, isang taon na ding lumipas simula nga ako yung magdesisyon na mag-vlogs para magbigay tuwa at ngiti din sa iba. Kahit anong sitwasyon at pagsubok natin sa buhay, lahat na nangyayari at ganap ay may layunin ang Diyos sa ikatatag ng ating sarili at pamilya. Kaya huwag nating kalimutang ngumiti at matuwa. Okay guys. Ayan yung jacket natin. Siya pala guys. Meron akong isi-share na verse sa ngayong tag-ulan. Ito ay magandang lesson to guys na meron tayong matutunan. Sabi sa Book of Proverbs chapter 6 verse 6. Nakasulat po doon guys ay ano. Go to the ant, thou sluggard, and consider her ways, and be wise. So yun po yung nakalagay doon guys. Pero napapansin nyo, kung pag-isa-isahin natin, go to the ant. Alam na po natin guys, yung ant ay langgam po yun. Sa Tagalog, langgam. So sabi doon sa Kawikaan, go to the ant, pumaroon ka sa mga langgam, and consider her. Pinag-aaralan ko guys, bakit babae her, bakit hindi his ways. Ang sabi nun ay her ways. Go to the ant, thou sluggard, pumaroon ka sa mga langgam, ikaw na tamad, sabi doon. And consider her ways. Hindi sinasabi nun guys na his. Ang sabi doon ay her. Alam po natin yan guys, sa Tagalog yung her, babae yun. Nung aking pinag-aaralan, kaya pala babae guys, kasi yung nakikita pala natin guys na mga langgam sa bahay natin, o saan man, sa labas ng bahay, o sa kusina. Yung nakita natin mga langgam na ang dami nila na nakalinya, hindi pala lalaki yun, mga babae pala yun. Mga babaeng baog yun. Kasi sila ay mga workers, pag marami sila workers. Ang ano po nila, sila po ay nag-iipon po sila ng mga pagkain. So pinagtulong-tulungan po nila yung pagkain. Dadalhin po nila yan doon sa kaharian nila. Kasi meron silang queen guys, yung babae. Na yung babae na yon na ginawa nilang reyna, ayun po yung may kakayanang mangitlog. Kaya tama yung sabi sa Bible na her ways. Kasi mga babae pala yun na mga baog. Sila po yung naghahanap ng mga pagkain. Lalo na sa araw ng tag-ulan. Bago tag-ulan, masipag na sila mag-ipon. Gahanap ng pagkain, tapos tulong-tulong sila. Nila yan, nagbubuhat po sila ng mga mabigat para sa kanila yun, sa atin magaan lang kasi malalaki tayo, sila maliliit. Mabigat sa kanila kaya sila ay tulong-tulong. Tapos guys, yung mga lalaki namang mga langgam, hindi yan po sila lumalabas. Kasi ang mga lalaki, yun po yung mga langgam na may mga pakpak. May wings po sila.
Yun po yung mga lalaking langgam. So lalabas lang po sila sa kaharian kapag gusto nilang mag-meet up. Makipag-meet up po doon sila sa arena para makipagtalik. Pero pagkatapos ng pagtatalik nila doon sa arena ay hindi po tatagal yung kanilang buhay. Sila rin din ay mamamatay din. Pero ang matutunan natin doon guys sa lesson, tinuruan tayo, sabi ni Solomon sa Proverbs, kasi kanyang kawikaan yun, na yung mga langgam, nagpiprepare po sila bago yung kahirapan, bago darating yung malakas na ulan o bagyo. Talagang sila po ay nagtatrabaho, tulong-tulong po sila. Kaya tayo dapat ganun, no? Trabaho po tayong trabaho, pag-iipon. O sabi doon, magiging wise tayo, maging matalino. Nagaya din nila na sila po ay matalino. Kaya hindi na rin man natin alam guys na sila ay naghirap. Pero dahil nasusulat sa Bible na talagang sila ay prepared po sila as early. So dapat yun ang ating matutunan. Okay guys, so yun po yun guys. Lesson na natin matutunan sa kanila. Kaya tayo, lalo na sa mga may pamilya, so magsipag po tayo. Kaya ng mga langgam, kaya din natin. Yan lang po yun. Okay? So magandang lesson yun guys. Sa atin po yung tularan, yung gawa ng mga langgam. Kasi nangyari ngayon, puro sisihan. No? Mga asawa, wala matrabaho. Tatrabaho lang, late na. No? Huli na yung pagkatao, naghihirap na yung mga anak. No? Wala na makain. Tapos sisihan. So, walang magandang lesson yun. So, dapat maaga, prepared tayo. Lalo na sa mga nag-aaral pa lang, hindi pag-graduate. Gusto ka nila magkapamilya. So, dapat hindi ganun. Dapat mag-ano muna, aral. Sipag, aral, trabaho, invest. No? Para pagdating ng araw, kung papasok ka ng pagpapamilya, so hindi ka mahirapan dahil prepared ka na. Ganda lesson guys. Okay. Hello guys. Di pa rin tumigil yung ulan natin guys. Ulan pa rin ang ulan. That's right! Kaya ang gawin ko, malansya na lang ako. Mas mapaplansyahin natin guys. Talagang to guys. Talagang di na matigil ting ulan na to. Para di sayang naman yung oras. Yan. Ayun na lang ay Oh malansya. yes. Sayang naman. Di natitigil yan. Marami ng lugar na bina. Oh yes. Okay lang yun. At hirap na rin yung patuyo ng mga labahin. Walang araw. Sa plancha na lang tayo guys. Okay. Na-design yung oras natin. Guys, once a week lang ako nagpa-plancha. Kasi maksayas kuryente pag araw-araw mamlansya. Oh yes. So nawalansya ako tuwing Sabado ng gabi. O kaya kung di ako napagplansya ng Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. So pinaplansya ko na yan guys, yung susuotin ko ng Lunes hanggang sa Sabado. Yun, tapos pag naglaba ako ganun din.
Once a week lang din ako guys naglalaba. Para tipid sa sabon, tipid rin sa tubig. Tipid sa pagod. Pinag-isa lang po natin yan. Natutunan ko lang kasi merong nagtuturo sa akin paano magtipid sa consumption ng kain ng kuryente. Good. Sa no, araw-araw ka namalansya, di laki ng gastos nun. Ito guys, yung pinaplansya ko, hindi pa siya masyadong tuyo. Kaya sakto lang. Kaya hindi ka na rin makapagpatuyo nga dahil gawa ng ladamang araw. Meron naman akong dryer guys, kaso lang problema. Ginamit ko ang ingay, saka ang lakas ng vibrate. Parang gilingan ng guys bato pag ginamit. Kailangan nang bumili ulit. Kaya sakto to, hindi mo na kailangan basahin dahil di pa naman masyadong tuyo. So madali lang siyang ma-flat yung t-shirt na paplansyahin natin. Okay. Sa ganito guys, pag may oras tayo mamalansya, gayahin nyo nga guys, oh. Nakikinig ka ng balita. Para malaman natin yung mga nangyari sa ibang lugar, lalo na may bagyo, may mga landslide. Mga nagrarally sa EDSA na wala na. Doon sila sa kanilang bahay. Nagsuswimming sila guys. Gawa nung yung flood control natin nagiging ghost na. So, ano nangyari sa Luzon? Sa ibang lugar, ganun din. At maayos yung natin, gobyerno natin. Para hindi naman kawawa yung mga Pilipino. That's right. Ayun guys, ang narinig nyo guys. Salbabaw. Lalo na sa Pakting Maynila. Lalalim ng tubig. Hindi na siya guys swimming pool, talagang dagat na siya. Wawa. Mabuti na lang ako ay nasa medyo tuktok yung lugar ko. Hindi tayo abot ng tubig. Dumadaan lang yung tubig dito guys. Malansya rin kayo guys para di sayang oras. Okay. Hindi na natin masyadong ayusin ito plancha kasi ganoon din. Mababasa lang din to. Malakas ulan. Sambales. Longgapo. Malalim. Ilang mga manggagawa naman na galing trabaho ang napilitang lumusong sa baha para lamang makatawid. Wow. Sa Rizal, ilang mga bayan din ang Lalo na guys yung nasa mababang lugar guys, yung mga naranasan kahapon. medyo masinso tapos bumili ng bagong refrigerator, bumili ng flat screen, bumili ng sasakyan. Tapos ganito nangyari guys, naging dagat yung bahay mo dyan. Talagang guys, problema yan. Sakit sa bulsa, sakit sa ulo. That's right. Sayang yung investment mo. Baka hindi naman investment yun, mga liabilities yan, mga ganun. Wala namang balik yan. Pero sayang pa din. Guys, yan tayo sa isa guys. Guys, oh. Wow. Wow.
Nice. Bili ka guys ng mga checkered na mga t-shirt. Mas ganito. Yung clean naman guys na t-shirt. Like ko din yun lalo na pag may mga lapat. Samantala, mahigpit din binabantayan ng mga otoridad ang level ng tubig sa may Kaguray River na as of 12 a.m. kanina ay nasa red flood. Tapos balita ko guys ay mayroon pang uling bagyo ngayon na papasok. What? Ang mga nasa mababang Naku, lugar kawawa talaga. alerto at maghanda na sa posibleng pagliligaw. Okay lang yung bahain ka na maraming pera. Kasi lang bahain ka na wala ka pang pera. Tapos wala ka pang pagkain, mabiling pagkain. Talagang kawawa. Napagulan kahapon, bandang alas 11 ng umaga, ang retaining wall ay isang struktura na itinatayo bilang suporta na siyang pumapawak sa lupa sa magkabilang gilid. Pinipigilan ito ang posibleng pagbuho o paggalaw ng lupa. Papasulong dahil sa epekto ng gravity at bigat nito. Batay sa report, sinasabing saturated o malambot na ang lupa sa lugar dahil sa ilang araw na mga pagulan na siyang dahilan ng pagbuho ng nasabing river wall. Agad na ininspeksyon ng mga lokal na opisyal ang lugar kung saan naobserbahan din ang pagtaas ng tubig sa ilang mga tulay sa Olongapo. Pinayuhan naman ang mga Olongapo daw guys. alerto at Parang ito yung t-shirt ko parang doon ko banda nabili. Sa may lagpas ng Olongapo. Sa may iba Sambales. Perfect! Ah, may nakalagay dyan guys. Sambales guys. Sambales. Doon ko binili ito eh. Sa pagkakabit ng 25 metrong haba ng lubid na magsisilbing proteksyon at gabay ng mga residente tumatawid sa lugar. Ito ay sa gitna na rin ng naranganak ng mga pagulan sa Benguet na nagdudulot ng mabilis na pagragasa ng tubig sa Ayan. mga daluyan. May lakad akong ngayon guys kaya sandali lang mamalansya. Matap ng t-shirt lang. Okay na guys. Guys, ingat kayo guys sa mga biyahe guys. Wow.